ano yung magaan sa puso ninyo. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Ang pera na kung saan ay ating tinatanggap, ginagamit natin sa pagpapalago para sa ating mga kapatirang nangangailangan gawain dito sa loob ng iglesia. Yun po ang layunin natin dito. Eh kung lagi si Sister Ellie magbibigay sa mga dapat tulungan ditong benevolence, eh matanda na rin po, wala na rin pagkukunan. Kaya po tayo isinasagawa po yung mga ganito. Kaya po yung kung sino, kung mayaman kayo, eh, mas maganda po kung ano yung talaga yung makakatulong. Eh, sino ba yung nagbenta ng kanyang buong kabuhayan at binigay yung kanyang naipon? At ang panguli po, ang pinaka-importante natin dito ay yung pagtuturo at yung tinatawag natin sermon. Sa una po, Bible study. Ang talagang sistema po, meron pong pagkakaiba ang Bible study at sermon po. Yung po'y natalakay ko na, pero one time tatalakayin ko pa ulit po. Okay? Para sa kasi, minsan ay, ano ba naman si brother, ang tagal-tagal magturo, dami sinabing chapter and verses. Ito po yung pagkakataon, pagdating sa Bible study, kung kayo mag-jot down ng mga importante, hindi nakatingin lang kayo. Eh, mare-remember niyo po ba yung dami na yun? Tapos pagdating po sa bahay, pwede niyo itong basahin, balikan niyo po ang tagapagturo, itanong niyo para sa Panginoon. Yun po yung tinatawag na Bible study. Ako po, itong panahon na ito, itong oras na ito, Bible study po ako. Nagpalit lang kami ni brother na dapat. Kaya lang po, kasi yung paraan ng format po. Ang format po, pagdating sa sermon, ay motivational. Palalambutin yung puso ninyo, iuugnay yung katuruan sa pamumuhay natin, kung paano maging isang mabuting Kristiyano. Yun po yung pagkakaiba. Pero sa pagkakataong ito po na ito ay kung minsan ay na papagbaliktad namin yung paraan na kung saan ay Bible study nagiging sermon at sermon ko magiging Bible study. Kaya pagpaumanyahan niyo po dahil kung minsan ay yung pong aming mga style ng pagtuturo ay depende rin po yun kung ano yung aming nilalahad ng mga mensahe sa inyo. Ang napaka-importante lamang po, kahit anong paraan ng pagtuturo ng isang tagapagturo, dapat yung siyasatin ang laman ng itinuturo ng bawat isa sa atin. Hindi po lahat ng isinusugo sa atin ay pagkain. Baka meron pong mga ilang na tagapagturo, dahil kayo ay bata, kayo ay novice, kayo po ay kulang pat hindi sapat, ay madaling maliligaw. Kaya ang tanging importante, ang kahalagahan ng ating Bible study at sermon na ito ay upang paano natin papatatagin, palalalimin, pag-uugatin ang ating mga pananampalataya upang tayo ay hindi maligaw. Sabi po sa Mateo 28 na kung saan ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko. At yun po ay kayo'y mangagturuan at mangagpaalalakatan. Ngayon, ang tanong ko po, does our church worship acts in this? Does our church worship only in this acts? Ang tupang ginagawa po natin ngayon, ito po ba'y naaayon sa salita ng Diyos? May binigay na kung saan ay dapat nating gawin. Kung may sobra po sa ating ginagawa, maaari niyong tanungin, kapatid, saan po yan nakabase? Sabi nga po,
The biblical true worship is God-centered, Christ-focused, and it's not about pleasing people. It is about honoring God according to the truth of His Word. We do not worship God according to what we prepared, but according to what He revealed to us. Yan po ang nais namin ipabalik. Kaya kung konti tayo, panalangin natin na makasama yung mga kapatid natin wala dito. Hindi po sa dami at hindi po sa para ma-please ang bawat isa. Magandang umaga po kung may katanungan mamaya. Maraming salamat po sa turot aral na ginahati sa atin ng ating mga kapatid. Ang tayo pinatapos na para po sa ating pinakasero nating gawain, ang magtututo ng tinapay at ang pagbilang sa araw. Tayo po muna imawit sa page 296. Page 296.